Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis ang ating pagbati ng magandang umaga. How are you doing today? Mainit ang panahon, malamig ang panahon, umulan na ba sa lugar nyo, best friend? Still, we thank and praise God. It's a beautiful day, beautiful morning. At another opportunity for us na magkasama po tayo dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. At ngayong araw sa ating pong palatuntunang gising, matamis ang buhay. Kakatapos ko lang po magkape pero masarap yung kape ko, chia with chia seeds, kaya medyo ngumunguya ako Pero pag-usapan po natin, sa init ng panahon, meron din pong tinatawag na teacher burnout. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. At syempre dahil pinag-uusapan po natin ang burnout, hindi pa nga nagsisimula yung pasukan, parang burnout no tayo bilang mga teachers. Anyway, totoo naman po, reality ay burnout ang maraming mga teachers. Yes, nagkaroon ng 1 month mandatory wellness break nung summer. Buong buwan ng Abril ay hindi po sila pinayagan na magtrabaho. Pero pagpasok po ng Mayo, May 2 hanggang June 2 ay nagkaroon ng aral program. So marami po sa mga teachers natin ay bumalik eskwela dahil nagtuturo po para sa mga estudyante po natin na hindi nakakahabol ng mga lessons nila sa reading, science, and math. Ngayon, gising, matamis ang buhay, reality check, reality check, teacher burnout, nakakapagod ding maging matatag. Pero magpakatatag ka, best friend, dahil ikaw ay isang guro. So, ano ba ang tinatawag na teacher burnout? Ano ba yung sitwasyon ng mga teachers dito po sa Region 2? Ganon, At ano ang sinasabi ng Biblia? Bakit kahit po tayo pagod na pagod, At nais nating maging matatag pa rin po para sa kinabukasan ng ating mga estudyante. Oo, at tingnan din natin ano yung mga practical tips para po hindi maubos at hindi maupos na parang kandila ang ating pong mga teachers kung pagod ang pinag-uusapan. Beautiful day, beautiful morning. Ako po yung best friend, Lily Garcia po, at makakasama po ninyo ako sa loob ng 1 oras dito sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Paano na ang tanong ng nangangamba? Bakit kaya ang tanong ng nababalisa? Saan dadalhin ng mga suliranin sa bigat ng pasanin? Paano, paano kakayanin? Huminga ng malalim sa Diyos, ituon ang iyong paningin. Magpuri at
Patuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Mabuti nga yung mga public school teachers natin, ano? At syempre, kahit po yung ibang mga private school teachers po natin ay merong wellness break na tinatawag, 1 month. Bawal silang magtrabaho or anything. Talagang relax. Nako, paano naman tayo na araw-araw ay pumapasok sa office? Di ba? Paano naman tayo na araw-araw ay naririnig ninyo sa radyo? Kahit holiday, may pasok. Diba? Hindi pwedeng sabihin, ay, holiday ngayon, wala akong program sa radyo. Naku, hindi pwede. So, blessed pa rin, Blessed pa rin ang mga teachers po natin. Lalo na po yung mga taga-public schools. Kasi, yes, kahit po yung ating mga private school teachers, ay blessed pa rin sila. Dahil sila ay kakaroon ng wellness break, and it's very important na magkaroon ng wellness break ang ating mga teachers. Sa bago pong school calendar, napakabuti at napakaganda na ang atin pong mga teachers ay magkakaroon ng wellness break every term, 2 araw po. Di ba, hinati sa 3 yung ating pong school calendar, no? At the end of each term, doon gagawin yung huling linggo. Doon gagawin lahat ng mga extracurricular activities at saka yung wellness program na ang teacher magbe-break mula doon sa kanyang mga trabaho sa eskwela at hindi po siya papasok with pay. So, pwede silang mag-organize ng field trip, no? Yung kanilang mga biyahe-biyahe, yan, kahit mahalang gas, kung minsan sinusubukan na umalis at lumayo para lang makaiwas sa mga trabaho sa eskwela. Yun. So, that's one thing good about the 3-term school calendar. Tapos, yung pong mga teachers natin, pagpasok po ng May 2, yung iba April 2 to May 2 may pasok dahil aral nga, yung aral program. And then, pagkatapos po niyan ay may brigada eskwela po. Pagdating po ng June 8, nako, sa Lunes na po yata yan. 5, 6, 7, tama, sa Lunes na. Sa Lunes na, papasok na si teacher sa eskwela kasabay ng mga bata. Well, yung pong mga bata, bakasyon sila hanggang ngayon, hanggang linggo. Pero actually, yung mga teachers po, pumapasok na last week pa, last month pa. Sa totoo lang. At sila ay naghahanda na para sa papasok na school year. Kaya yung burnout is something that is real. At kung minsan, kapag hindi nababalanse ni teacher yung kanyang mga pang-araw-araw na gawain, madalas napapaaga yung burnout. Kahit papasok pa lang ang mga bata sa Lunes, burnout na si teacher. O remember, ang mga teachers po natin ay meron din namang ibang buhay. Meron ding ibang buhay, di ba? Meron din silang pamilya, meron silang asawa, may mga anak, meron din silang pamilya, may mga ibang activities din po sila. Kung marami pang mga obligasyon yan sa community, baka ganun ang setup, no? So, sa totoo lang, hindi naman po talaga focus lang ang teachers sa eskwela. Doon siguro I would say 85% ng kanilang panahon kung minsan ay napupunta sa mga gawain sa eskwela. So, ganun, pag sinabi po nating burnout, hindi lamang po yan physical. Hindi lang yan physical. Yung pagod na yan, meron ding tinatawag na mental load. Mental load. Ito po yung brain po natin, kahit nakauwi na, nagtatrabaho pa rin. Bakit? Kasi may lesson plan, may reports, may deadlines, may anak, may bahay, may budget, may attendance, may concerns tungkol sa estudyante. Ay nako, wala pa nga dyan yung sinabi po natin, wala pa yung parent na tumatawag. So, off ka muna, off, stop. Yun. Kailangan mang teacher, ang teacher, marunong magsabi ng stop. Ako lagi kong sinasabi, orally talaga, verbally, sinasabi ko, ayoko na. Yun, pag sa gabi. At minsan medyo humahaba yung trabaho ko. Nare-realize ko, ako na lang yata nagtatrabaho. Ayoko na. Biglang bumibigat yung mata ko, bumibigat yung takip ng mata ko, talukap ng mata ko. Tapos biglang nakakaramdam ako ng pagod. Ayoko na. Hihiga na ako, pupunta na ako sa higaan ko. Iba naman ang gagawin ko. Yun, para ma-relax. Diba? So, yun yung concern natin, na kung minsan tayo as teachers, wala tayong off button.
Wala tayong off button. Last week, makwento ko lang, kasi di ba nagkaroon ng matatag training. Ngayon po, yung request namin na isama ang private school teachers sa matatag training ay hindi nabasa ng ating SDS, Schools Division Superintendent, dahil yung pong letter namin ay medyo late, no? 3 days, 5 days bago magkaroon ng matatag training, at yung pong ating SDS at yung ating assistant na Schools Division Superintendent ay wala. Nasa palaro sila, palarong pambansa. So, ibig sabihin po yung sulat po namin ay hindi nakarating sa kanila. So, sabi ko siguro, hindi nila na-receive yung letter natin because it was sent late. It's like Thursday ng hapon, yung pong training ay magsisimula na ng Lunes the following week. At most probably hindi nakita. Talagang hindi po nakita because at tumawag sa akin si Dr. Maor on Monday, that Monday, at tinanong nga niya kung may letter kaming pinadala. Sabi ko, meron ma'am, ganyan-ganyan. Doon lang niya nakita, pinakuha niya yung letter. Hindi rin po kasi namin alam na wala si SDS, no? At ang nandun ay ang OIC, si Dr. Maor. To make a very long story short, dahil po hindi nila nakita yung letter namin, ang sabi kasi actually sa akin, i-follow up ko daw through phone at saka sa messenger. Sabado na nung sinabi sa akin. Pag Sabado at Linggo kasi, hindi yun ang mga priorities na gusto kong gawin. Pag Sabado, sabi ko, trabaho sa bahay yan. Maglaba, magluto, maglinis, mga ganyan. Pag Linggo, araw ng Panginoon yan, kaya nasa church. So, I really had a hard time adjusting to the idea of calling her because it's a Sunday. So, anyway, nag-message pa rin naman ako, hindi sinagot. Nag-text ako, hindi rin sinagot. So, sabi ko, nahiya ako mag-follow up dahil nga it's a Sunday. Wala dapat trabaho tayong iba. Anyway, kaya ko po sinasabi yan, kasi yung ating mga teachers, hindi lang po sa Lunes nagsimulang magtrabaho. Way before, the month of May, nagsisimula na po, nagsa-psych na yung mga yan na eto na yung gagawin ko pagdating ng June. So, yung burnout ay totoo. Yung burnout ng mga teachers ay totoo. Magche-check na naman ng attendance, mga ganyan. Iisipin na naman kung sino mga estudyante ang haharapin nila. So, kailan mo huling sinabi na, ayoko na, pagod na rin ako. Diba? Ayoko na. Oo. Kung minsan sinasabi ko po yan verbally. Kahit wala akong kausap. Ayoko na. Tama na. Yan. Ganon, no? At talagang tumitigil po ako sa paggawa. Hindi lang sa classroom, hindi lang sa trabaho sa opisina. Kahit sa trabaho sa radyo. Pag medyo na ako, ayoko na. That's the time na nagre-relax ako. Anong pang relax ko? Manood ng mga YouTube videos. Pero usually yung YouTube videos, ginagawa ko yan pag ako'y naglilinis ng plato, naghuhugas ng plato, nagluluto, ganyan yan. Sabado yun. Paggabi, ay nako, tama na sa akin ang isang episode ng Netflix to relax and to sleep, pampatulog. Okay, anyway. So ano ba yung teacher burnout na tinatawag? Balikan po natin ang kwentuhan niyan dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of the heavens sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. God, turn your radio on. Turn your radio
Patuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama. Pinag-uusapan pa rin natin ang burnout, no? Teacher burnout. At sabi nga natin, ano ba yung teacher burnout? Yan. Ito yan. Pag sinabi po nating teacher burnout, ito yung simpleng inaantok ka lang o stress ka. Yan. Pero may kasamang eto yan. Emotional exhaustion. Emotionally pagod ka. Ano pa? Pakiramdam mo, ubus na ubus ka na. Ganun yun. O kaya, nawawalan ka na ng gana. Diba? Yung mga ganun na pakiramdam. Tapos ano pa? Madali ka ng mainis. Yun yung mga senyales, no? Hindi lang yun. Yung bang pakiramdam mo para ka nang walang epekto sa ginagawa mo. Burnout ng tawag doon, best friend. Kaya, hindi lang po teachers ang ganyan, no? Kasama din dyan yung mga parents. Kasama din dyan yung mga caregivers. Oo, ang burnout, lalo na yung mga yaya na nagbabantay, di ba? Sa Pilipinas po, maraming teachers, no? Maraming teachers ang meron pong dagdag na trabaho bukod sa pagtuturo. So yun yung inaasahan na mababago ngayon dahil po sa 3-term school calendar po natin. Hopefully, mabawasan yung mga trabaho ng mga teachers aside from teaching. Yung halimbawa, mga reports na ginagawa nila, paperwork, activities, mga extracurricular activities na ginagawa. Ano pa, yung pong mga online requirements, community work, kasi yung ating mga teachers kailangan pa rin magtrabaho, no, community work. At ayon po sa mga pag-aaral, ito yung sabi, ayon sa pag-aaral, yung burnout among educators ay naging isa ng malaking concern ng Department of Education at hindi lang po dito sa Pilipinas kundi kahit po sa buong mundo. Globally, yung pong pandemic ay nagdala po ng malaking emotional distress at malaking emotional changes para sa ating mga teachers. Yon, ganun ang nangyari. Kaya yung pong ating mga guro ngayon ay nakita na po ng ating departamento na kailangan nila ng wellness break. Sa totoo lang kahit po yung ating mga estudyante nangangailangan ng wellness break. No mamati ka. Pero ganun pa rin yung away from doing assignments and everything. Yan. So dito sa Pilipinas, meron ding concern tungkol sa teacher burnout na tinatawag. At yung burnout among teachers ay identified na talagang meron. No? Talagang meron. Globally, mataas ang demand para sa mga pagsagot sa mga ganyang uri ng pangangailangan ng ating mga teachers. Ngayon, dito sa Region 2, ano naman po ang sitwasyon kung ang pag-uusapan natin ay teacher burnout? Babalikan natin ang kwentuhan na yan dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Oh, Clara, how's your class? Don't even ask. Bakit naman? Sa totoo lang, madalas ko nga tanungin ng sarili ko Ano bang kabuluhan ng lahat ng sakripisyong ito? Tumatanda ako na maliit pa rin tong sweldo natin. Ni hindi ko man lang makuhang mag-impok. Cynthia, ano bang nakukuha ko sa pagtuturo ng mga batang pagkakatigas naman ng ulo? Ay nako, tanungin mo nga kung anong nakukuha nila sa'yo. Basahin mo itong sulat ng estudyante mo. Dear Miss Villegas, kung natatandaan pa po ninyo, ako po yung pinakapilyo mong estudyante sa Torres. Pero po, natatandaan ko yung minsang kinausap mo ako at sinabi mo sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hanggang ngayon po, natatandaan ko ang mga sinabi ninyo sa akin. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo na pumasa ako sa UP at baka sakaling maglo ako. Salamat po sa pagtsatsaga niyo sa akin. Ang nagmamahal niyong estudyante, Minyong. Si Minyong. Oh, Siya nga yung pinakapilyo kong estudyante, nakapasa sa UP. oh, kita mo, kung hindi mo siya pinagtyagaan, abay, baka wala siyang pangarap na maging abogado.
Ibig bang sabihin nito, magtuturo pa rin ako? Kanina lang gustong-gusto kong mag-resign. It's too soon to quit, Clara. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising! Matamis ang buhay. Ang nanay ko ay isang teacher. Hanggang siya po ay nag-retire, ay isa siyang classroom teacher. Nakita ko yung pressure sa kanila, lalo na yung mother ko, HE teacher. Siya ang in charge sa home economics. And during her time, siya rin ang in charge ng canteen. Kaya yung canteen ay siya yung bumibili ng mga ibinebenta sa school canteen. Pero noon, ang usong binibenta sa canteen saging, gano'n, cookies, tinapay, monay, ano ba yun, yung pandekoko. Feeling ko mas healthy yung mga food na yun, kaysa yung mga available sa school canteen ngayon. Unless na yung pong ating mga in charge sa canteen ngayon ay conscious, kasi ang Department of Education ay nagpalabas na rin po ano yung mga dapat pwede na ibenta sa school canteen. Meron na pong ganun na memo ngayon. Pero just like my mom, siya ay isang mother. Ilang kami magkakapatid na lumalaki kasabay ng kanyang trabaho sa eskwela. Ang tatay ko rin nagtatrabaho rin po, may opisina rin siya. So hindi madali na timbangin yung kanyang mga trabaho. Tapos pag may bisita, yun talaga ang hindi ko makalimutan. Pag may bisita, sila na galing sa division office, sila yung in charge sa pagkain. Hindi pa naman uso ng catering. Although ngayon may catering ng sinasabi, Noon po wala. So siya yung magluluto. Kaya kukuha siya ng kasama niya magluto. Pero karamihan, siya yung nagluluto. Meron pang another teacher na magaling magluto. Tapos ang mga service providers pa yung mga bata, yung mga estudyante. So, ganun yung setting, many years ago. So, ganun din. May teacher burnout pa. Meron. Pagtanghali, nakikita ko yung nanay ko na natutulog sa HE. Pag hindi umuwi. Pero usually, umuwi siya kasi malapit lang yung bahay namin sa eskwela. Pero nahihiga siya pagtanghali. Yan. Importante yun. Wellness break din ang tawag doon. So, ngayon po, emotionally exhausted, nakikiramdam tayo, pakiramdam natin, ubus na ubus tayo, nawawalan tayo ng gana, madaling mainis, at pakiramdam po natin na parang wala na po tayong epekto sa ginagawa natin. Teacher burnout po ang tawag dyan. Ngayon, dito po sa Region 2, tingnan natin. Sa Philippines po, patuloy ang usapin tungkol sa teacher workload at mental wellness. So, madalas po nating naririnig yan mula sa mga teachers, Teacher ako sa school, pero pag uwi ko, teacher pa rin sa bahay. Diba? Kasi tuturuan niya yung kanyang mga anak na mag-aral. Yung ibang teachers, kumukuha sila ng tutor para sa mga anak nila. Kasi sabi nila, hindi ko na maharap turuan pa yung aking anak, kaya kukuha na lang ako ng tutor. Ganun. Kukuha sila ng tutor from the private schools. Yung mga private school tutors, teachers ang kukunin nila. So, yun. Siguro gusto rin ng mga teachers na pagdating sa bahay, hindi na teaching ang gagawin. Di ba? Siguro, okay na rin yung magluto, pero huwag nang magturo. Yun. Tsaka kuminsan, yung mga anak ng mga teachers, pag yung nanay ang nagtuturo mismo, ayaw nila. Ayaw nila. So, yun nga, yung teacher ako sa school, pagdating ko sa bahay, teacher pa rin ako, nakakapagod. Nakaka-burnout po sa mga teachers yun, So, dito sa Region 2, lalo na po, habang ngayon, 3 days na lang, opening na ng school requirements po natin, tumataas ang pressure para sa ating mga teachers. Bakit? Classroom preparation, enrollment, concerns, reports, trainings, family responsibilities. Sabay-sabay po lahat yan. Ako personally, ito yung pinaka-busy kong panahon sa buong taon. Yung faculty development seminar, hindi po madali. You have to prepare. Hindi lang yung program, kundi i-prepare mo din yung topics. Sino ba ang kukunin kong facilitator para sa training na ganito, ganyan. So, ganun. So, marami ang mga pinagdadaanan ng mga teachers ngayon. Karamihan ngayon ng focus ay yung preparation ng classroom. Kasi whether we like it or not, importante po yung classroom
preparation. Yung classroom ay ready at yung ating mga maglagay ka ng mga abubot dyan, mga ganon-ganon, pero huwag masyadong marami. Ganon. Classroom preparation. Burnout si teacher, gupit-gupit, print-print. Meron na palang uso ngayon, yung paper tarp. Ang tawag nila, paper tarp. Bakit paper tarp? Parang tarpaulin. Ganun kalaki, kung gano'n mang kalaki yan, kung 4 by 4 feet by 8 feet. Pero lahat ay naka-print, printer, inkjet ang ginagamit, no? Kung titignan mo, parang, hey, mas friendly ito kasi papel. Pero hello, kumusta naman yung ink na uubusin? Kumusta naman yung oras na gagamitin para ipagdikit-dikitin yung mga long coupon bands para makagawa ng 4 by 8? Isang laking plywood po yung size na yon. O sige, babaan natin 2 by 3, 2 feet by 3 feet. Kasi nakita ko yan sa school namin na nag-comment ako actually. No, hindi ko alam kung tama yung comment ko na ayoko na niyan ha. Ayoko na ng ganyan. Kasi una, mas maganda kapag tarpaulin ang output kaysa yung paper tarp. Pero mas friendly sa environment ang paper tarp. Kaya tumigil po ako. I shut my mouth. So, ganon. Meron yung mga ganong concerns sa mga teachers, no? Maraming mga classroom preparation yun. Enrollment. Ilan ba kayo estudyante ko? 5, 3, 10, 15, 20, 30. Pag public, medyo malaki-laki. Pag private, hindi masyado. Okay. So, hindi lang yun. May mga reports na isasubmit. Tapos may mga trainings na gagawin sa eskwela na kailangang mag-attend ka. Kailangan mag-attend ang teachers at kailangan nakafocus. So, marami pong teachers sa totoo lang tahimik lang. Oo. Ngumingiti sa harap ng klase pero actually at the back of their mind ang dami po nilang bit-bit na mga emotions. Yun, totoo yun, no? Marami silang bit-bit na mga emotions. At hindi lang po bit-bit, baka naman wala nga laman. Baka naman emotionally drained sila. Lalo na kapag ang pinag-uusapan po natin ay training ng teachers, ang daming output. Paano kaya nilang gagamitin yan? Paano kaya nilang gagamitin? So yun, lahat po yun ay iniisip ng ating mga teachers kung papaano nilang ilalagay ang kanilang sitwasyon sa mga ganyang uri ng pangyayari, kaganapan. Kaya okay ako sa mga teachers na kumakanta. Kanta lang, kanta pa mo, mag-relax ka, take a deep breath. Naku, lahat na ng klase ng paraan ng pag-exercise at lahat ng mga pwede namang maglakad, lakad-lakad, hinga-hinga ng malalim, nood-nood, mga ganon, no? Pero ang daming trabaho. Pagpunta mo, di ba, teacher ka, pagdating mo sa bahay, okay, hindi ka teacher. Okay, nag-work ka sa opisina, nagtatrabaho ka, may trabaho ka sa labas. Basta may trabaho, nanay point. Pag uwi mo, di ba, gusto mo ring magpahinga? Di ba, gusto mo ring magpahinga, gusto mo ring umupo. Baka maghapon di mo nakita yung social media mo, kaya gusto mo ring umupo. May mga days na ganyan sa akin maghapon di ko nahawakan yung phone ko. Kung nakikita ko man, pa-like lang ako, pero hindi talaga matagal, no? Nakakabasa ako ng mga messages, pero na-skip ko yung iba. Yung ibang meetings ko nga, hindi ko napupuntahan, Zoom meeting. Kasi yung mga dates, tsaka ang hahaba ng mga thread ng usapan na hindi ko nababalikan sa dami ng iniisip at sa dami ng ginagawa. Kaya pag uwi mo sa bahay, gusto mo na rin sanang mahiga o kaya gusto mo na rin sanang umupo. Pero hindi pwede, magsasain ka pa ng kanin, magluluto ka pa ng ulam. Kaya ibang maraming nanay, bumibili na lang ng ulam, katulad ko. Pero pagbili ko ng ulam, handa mo pa rin yung lamesa, di ba? Maghuhugas ka pa rin ng plato, and that really kills a lot of time. Pero we can't help it. Kaya ang ginagawa ko, pag ako pinaghuhugas ng plato, ito talagang totoong ginagawa ko to. Nagbubukas ako ng YouTube doon, na-entertain ako habang ako ay naghuhugas, nagpapainit ng ulam. Ganyan ang trabaho ko po pagdating ko sa gabi. Para nang sa ganon ay ipaghanda yung ating pong dinner
So, ganun, no? And yung entertainment ko ay sa pamamagitan ng YouTube. So, ano yung mga pinapanood ko dyan? Iba-iba, depende kung ano yung interest ko. Kapag merong highlight sa mga politika, about politics ang pinapanood ko sa YouTube. Pag wala, I go for, yung mga documentaries na hindi ko kailangang tignan sa screen, kundi pwede ko nang maintindihan sa pamamagitan ng pakikinig. Ayan. Kaya available tayo online, on the ground, on the air. Pag hindi mo kami naririnig sa radyo, best friend, at meron kang connect sa internet, go! Maririnig mo kami sa platform ng, anong platform yan? 1143 dzmr.caster.fm. Yan po, no? At ang YouTube po natin, 1143 DZMR. Yes. Balikan natin ang iba pa nating mga kwentuhan. Ano naman ang sinasabi ng Bible tungkol sa burnout? Dito lang sa ating program, Gising! Matamis ang buhay! Good morning, class! Ako si Jane. Sa isang taon, magkukulehiyo na ako. Education ang kukunin kong kurso. Pangarap ko kasi ang maging guro ng mga bata. Pero ang gusto ko, sa kabundukan ako magtuturo. Mula kasi nung marinig ko ang balita na napakaraming bata doon ang nangangailangan ng edukasyon, nagkaroon ako ng pasani na maging bahagi ng proyekto ng ating gobyerno. Total naman, marami na ang guro dito sa Maynila. Marahil mahihirapan ako sa una, pero kakayanin ko. Matupad lang ang pangarap kong ito. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Patuloy tayo sa ating pong program. Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at ikaw ay nakikinig sa 1143 DZMR. At tayo po ay member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayun, ha. And teacher burnout pa rin ang pinag-uusapan po natin. Actually, lahat po tayo nakakaramdam ng burnout kapag masyado po tayong intense sa ating paggawa at nakakalimutan natin na mag-relax. Malaking tulong yung exercises, yung breathing exercises, yung inhale, exhale. Magbibilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5 bago ka mag-exhale. Kahit 10 beses lang, nakaka-relax. Tapos yung mga exercises na pag ikaw ay nagtatrabaho sa office, every hour, tumayo ka, lumakad ka kahit 10 seconds lang. Yan. Kaya yung basurahan mo, best friend, mo ilalagay sa tabi ng upuan mo. Ilagay mo sa medyo malayo. Para pag nagtapon ka ng basura, mapipilitan kang tumayo at lumakad papunta doon sa basurahan. Short exercise. Tapos yung mata mo, lalo na kung ang lagi mong kaharap, laptop o kaya desktop o kaya smartphone, Pumikit ka. Tapos, pagbukas mo, huwag kang tumingin sa screen, tumingin ka sa bandang medyo malayo. Yan. Mga simple tricks po yan para ma-relax po tayo ng konti. Ginagawa ko po yun, yung tumatayo ako sa upuan, lalo na kapag matagal na akong nakaupo. There are times na masyadong intense ang preparation natin. Kung minsan maghapon, ang pahinga ko lang na labas na tayo ay kapag ako'y magsasaing na gagawin ko in a few minutes. Okay, anyway. So, ano yung situation ng Region 2? Classroom preparations, ganun nga, Pero ano naman ang sinasabi ng Bible, best friend? Yan. At yun nga, so hindi po pinakita sa Biblia na yung pagiging matatag ay ibig sabihin hindi ka na napapagod. Diba? Lalo na meron tayong matatag program para sa ating pong mga enhanced matatag program ng
DepEd, basic education. Pero biblical din kasi yung mapagod, 'di ba? Si Elijah, napagod. Si Prophet Elijah, napagod din. Ang Panginoon, napagod din. Nagpahinga nga din siya eh, di ba? O, hindi lang po yun. Hindi naman talaga kasalanan ng mapagod. Sabi ng Bible yan. Ngayon, yung problema, kapag tayo po tuloy-tuloy na nagbibigay pero hindi na tumitigil para magpahinga, yun ang mahirap. Yun ang mahirap. So, minsan, meron ding tinatawag na spiritual burnout. Lagi kang nagbibigay sa iba pero hindi ka na rin napupunan. Hindi ka na rin napupunan. At hindi ka na rin napupuno. Diba? So, kailangan natin ng break. We need a break. We need to, stay away from the work that we're doing, dun sa mga trabaho na ginagawa natin. And do something else. Do something else. Kung paano ay nasa sayo yan. Kung paano yung movement mo. Yun nga, yung sinasabi ko kanina, pwedeng deep inhale, deep exhale. Pwede rin naman stationary jogging o kaya movement ng paa. Ganon, no? So, minsan yung spiritual burnout is also a reality. Sa mga pastors, nakakaramdam po sila niyan. Yung bang feeling nila na sila lang yung share ng share pero kumusta naman yung kanilang spiritual life? So, kailangan din ng if you're spiritually burned out, no, kailangan ding mag-relax ka. Ganon, best friend. So, yan po yung sinasabi ng Bible, no? And we can find some verses na pwede nating i-share sa inyo, no? Some verses about burnout. Yan. Just to comfort you. And just to comfort me also, no? Tayo po. Sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi diyan, "Come on to me, all you that are heavy laden, and I will give you rest." Galing, no? "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo aking papagpahingahin." Yun. "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So, kung pagod ka na, best friend, bigay mo yan sa Panginoon. Lord, eto na yung pagod ko. Please, bigay mo. Kasi lahat nasa balikat mo, di ba? So, ibigay mo sa Kanya. And physically, maganda rin yung hawakan mo yung balikat mo. Iabot mong ganun sa Kanya, no? Imaginary ay pinaabot mo sa Kanya yung burdens mo. Yan. So, ibig sabihin, kapag ubos na yung physical na pagod po natin, no? Wag na nating hintayin na babagsak tayo. Bigay natin sa Panginoon, Lord, ito yung burden ko. Yan, ganun yun, ano? Ibig sabihin, kailangan nating magpahinga at ipahinga natin yan sa Panginoon. Alam mo yung action mo na kukunin mo yung shoulder mo tapos ibibigay mo gano'n, yung totoong gagawin mo na physical na ibibigay mo, parang kukunin mo lahat ng nakalagay sa balikat mo tapos ibibigay mo sa Panginoon. Malaking tulong nun, ha? Malaking tulong yun para mararamdaman mo na gagaan ang pakiramdam mo pag ginawa mo yun, best friend. Sabi sa Isaiah, "He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength." Nagbibigay ang Diyos ng lakas sa mga nanghihina. Nanghihina ka ba, best friend? Lahat naman po tayo nakakaramdam ng panghihina, no? Hindi po kailangan magpanggap na lagi tayong malakas. There are days na pag ako'y darating sa bahay, no, talagang pagod ako. Hihiga ako. Kasi talagang pagod ako. Hindi ako sanay na pagdating sa bahay nahihiga agad. Pero pag ako'y nahiga at galing ako sa labas, ang ibig sabihin nun, pagod talaga ako. Promise. Okay. "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ganda ng verse na yan. Psalm 23 verse 1, no? "He maketh me to lie down in green pastures." Minsan, ang ating pong Panginoon mismo ang nagpapahinto sa atin at pinagpapahinga tayo. Di mo na kaya di mahiga ka na, di ba? Yun. Psalm 23 verse 1. Isa pa pong verse para lang ma-comfort po tayo. "And let us not be weary in well-doing." Huwag tayong magpagod or huwag tayong mga pagod. Huwag tayong mapapagod sa paggawa
ng mabuti. Nakakapagod ba ang gumawa ng mabuti? Oo, nakakapagod. Oo, nakakapagod ang paggawa ng mabuti. Pero always remember, hindi nakakapagligtas ang paggawa ng mabuti. Okay lang na gumawa ka ng mabuti. Actually, yun yung prutas ng kaligtasan po natin. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas, no? Dahil may Kristo sa buhay po natin. But physically, talagang pwede kang mapagod kapag ikaw ay burned out. Kahit pa yung mga ginagawa mong mabuti. Halimbawa, mag-distribute ka ng mga school supplies, yung preparation, yung maglagay ng mga school supplies sa envelope, etc. Ang hirap kaya nun. Oo, talagang papawisan ka pa rin, mapapagod ka pa rin. Coordinate. Mag-coordinate ka sa DSWD, sa ibang school, sa teacher. Kakapagod yun, lalo na po ngayong panahon ng tag-init. Ayan. So, wag tayong magpapagod sa paggawa ng, huwag tayong mga pagod. Yun. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Ayan na, best friend ha. Magandang reminder po yan para sa lahat. Para na sa ganun ay ma-realize po natin na may kabutihan ang magpahinga. At kapag tayo nakakapagpahinga, di ba, nakahiga tayo. We look up to God. And we thank God for what He's doing in our lives. Nakakapagod. Burnout. Teacher burnout is real. No? At so let us learn to be more compassionate with ourselves. No? Mahalin din natin ang sarili natin. Magpahinga rin tayo. Yung ibang alam ko na nagpapahinga, no? Pumapasok sa loob ng sinihan para matulog. Ginawa ko na rin yun. Hindi ka naman nanood. Natulog ka naman. Ang sarap matulog eh. Di ba? Lalo na kung pangit naman yung pinapanood nyo, sayang yung oras, matulog ka na lang. Pero kung minsan kahit maganda ang pinapanood mo, kung talagang pagod ka, talagang matutulog ka. And sleeping is a very perfect way to kill burnout. Naku, Tagalogin natin. Yung pong pagtulog at pagpapahinga ay napakalaking tulong para mawala po yung teacher burnout po natin. Kaya sleep pa more. Between watching a movie and sleeping, doon na tayo sa sleep. Kasi kinabukasan, paggising po natin, refresh po tayo. Ayan ha. I hope na nagustuhan mo yung kwentuhan natin dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Pagbati Corner! Nice nating batiin ng happy birthday to you. Nako, happy wedding muna. Happy wedding, ngayong araw si Michael Galimba tsaka si Princess. Wedding po nila ngayon at maraming salamat sa imbitasyon na maging ninong at ninang sa inyong kasal. Ganon din na binabati po natin ang iba pa nating mga birthday celebrants, no? Ayan, tingnan natin kung sino yung mga birthday celebrants po natin. Reynald Joshua Lucas, Marites Garcia, birthday po niya kahapon. Rap Bustos, happy birthday. Marcelino Payoran Cabigas, happy birthday to you. Ayun, at birthday ng auntie ko. Belated happy birthday po sa aking auntie Miming Tolentino. Birthday. At maraming salamat din, although it's quite late, but gusto kong pasalamatan ang mga kamag-anak, kaibigan na nakidalo po at na sumama sa amin pong pagdadalamhati. Yun yung term na ginagamit eh. Pero it was a good time for us to meet with our relatives, no? Parang reunion in disguise, kung minsan ang tawag dyan. Kasi disguise family reunion daw ang mga pagpunta sa patay kasi nakikita-kita ang mga magkakamag-anak. So, ganun po. Anyway, thank you so much dun sa mga relatives po natin na dumalo, at binabati natin ng good morning din. Kasalukuyan din po ngayon ang celebration, o hindi celebration actually, pero kasalukuyan na nagkakaroon po tayo ng regional conference of teachers, administrators, school heads, specifically for school heads, school administrators, and
school coordinators. Yan, sa buong Region 2 po, sa Cagayan City. So, thank you for the participation of many schools, private schools who sent their representatives na yung pong mga school principals ay nag-attend po sa activity na yan. At kung meron po kayong mga gustong batiin, mag-text lang po kayo. Ang number natin, 0917-564-8388. Ganun din kung meron po kayong mga gustong magbigay ng donation para sa 1143 DZMR, magpadala po kayo sa pamamagitan ng BPI account ng FEBC Far East Broadcasting Company Incorporated at ang number po dyan ay 867-308-1178. Ayan ha, best friend. Kita mo yan. Ganun yun, ano? Piso para sa radyo. Thank you din kay Joshua, kay JM, kay Val, kay Janine. Mga best friends po natin sila sa technical team. Sila ang dahilan kung bakit naririnig mo ako mula dito sa loob ng bahay namin. Dito yan sa ating program, Kisi, Matamisang Buhay. Somebody's best friends from beginning to end. My radio. Who's somebody's best friends from beginning to end? You and Pabound verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi po dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Yan. So, yan po yung pabaon natin araw-araw. Kahit sa'yo, best friend, kapag, pag pagod ka, magandang i-memorize at i-recite ito, no? O kaya yung kantahin mo na lang, di ba? Sikat na kanta ito eh. And he said, "Cast your burdens upon me, those who are heavily laden, come to me and I will give you rest." Yan ang sabi ng isang kanta na galing po sa Bible. Best friend, yung matatag na tao, napapagod din. Kaya, huwag mong isipin na kailangan lagi kang malakas. Hindi. Mag-refill tayo. Mag-refresh. Kung computer nga, napapagod, di ba? Anong tawag doon? Nagbabag down. Kaya kailangan mag-refresh ka. Ganun din tayo, di ba? Tao tayo eh. Kailangan mag-refresh. Ano pa? Hindi kahinaan ng humingi ng pahinga at hindi kahinahan ng humingi ng tulong. At hindi tayo nilakhang laging puno ng responsibility. Kailangan mag-refill po tayo. Tubig nga nauubos, tayo pa kaya? Kandila nga nauubos, tayo pa kaya? Pero ang ganda yung comfort, no? "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest." Best friends, teachers, parents, no? Caregivers. Kung meron po kayong kakilalang tahimik, pero mukhang mabigat ang dinadala, kumustahin po ninyo sila. Share ninyo yung ating verse, no? Matthew 11:28. Share po natin yan. At para sa'yo, nakakapagod sa puso yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero meron pa rin po tayong paraan para po maging magaan ang buhay po natin. At ang napakagandang source po ay ang ating Panginoon. Mag-pray tayo ha, best friend. At kung ikaw hindi mo pa nakikita yung tamang relationship mo sa Panginoon, mag-pray tayo ngayon. At takuin mo na kailangan mo si Kristo, hindi lamang upang magbigay sa iyo ng katahimikan, kundi kailangan mo siya bilang isang tagapagligtas. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nalaman ko na ako ay nangangailangan ng isang tagapagligtas at ikaw yon, aking Jesus. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas.
humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking nagawa. At tulungan mo ako na sa aking pagtanggap sa iyo, Panginoon, magkaroon ako ng katahimikan sa aking buhay. Lord, burnout is real, but we believe that by your grace and by your mercy, ang pangako mo, Panginoon, kung kami lalapit sa inyo, ay bibigyan mo kami ng kapahingahan. Salamat sa pangakong yan, Panginoon. At salamat na ikaw ang hari at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat na ako'y nagsisi at ikaw ay aking tinanggap bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Kung ikaw, best friend, ay nag-pray, today is your spiritual birthday. At ang ating Panginoon ang siyang mag-i-infilling ng Holy Spirit sa iyo para kahit po tayo emotionally burdened and emotionally tayo po ay burned out, pwede po tayong mag-refresh, mag-refill sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw, dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti,